Kung desidido ka talaga dyan sa ginagawa, tingin mong para sa'yo talaga yan, lalago at lalago yan. 100,000 na stocks ko, uhulog-hulugan ko lang sa kanya. Pero kikita pa ako monthly. Halimbawa, uhulog-hulugan ko lang ng 5,000, pero monthly ako kumikita ng 15,000. Yung 10,000 na yan na sobra, ipapangbili ko ng mga luho ko, di ba? Kasi may kagustuhan yung tao eh. Kaya nagsisikap para mabili yung mga luho eh, yung mga gusto sa buhay eh. Yung mga hindi niya nakakamit nung wala pa siya eh. Ngayon biglang nag-instant siya na nagkaroon, sasamantalahin niya yun. Hindi niya iniisip na yung future, kapag yung perang kinikita niya na bili kung saan at naubusan siya ng paikot ng puhunan, unti-unti nababawasan yung puhunan niya. Sa susunod, wala na siyang pang-replenish ng stocks. Kasi nga, yung cash flow niya, ginamit niya sa ibang bagay eh, na hindi iikot doon sa business niyang gumagana na eh. Kaya yun yung tao, pag tumatagal sa negosyo, hindi naman talaga yung negosyo yung may problema eh. Paano yung nagninegosyo, i-handle yung kinikita niya, yung cash flow niya. Saan ba niya pinapadalo yung kita niya? Imbes palakihin yung stocks, padamihin yung customer, palakihin yung negosyo. Ito ba tagas papunta sa ibang bagay? Pupunta sa pasyal dito, kain dito, bili dito. Yung negosyo, nagagastos na yung kita, tapos yung puhunan, unti-unti na rin nababawasan. Ganun din ang